ng Andrew Theological. So, Old Testament survey po ang atin pong subject. Tapos na po natin yung nakaraan, yung introduction at saka yung Book of Genesis. At ngayon ay dito po tayo sa pangalawang aklat ng Bible, the Book of Exodus. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Pastor Jonathan, Angeles, open us in prayer. Panginoon, salamat po sa hapon ito, sa iyong kanakinaan sa aming buhay. Muli, Panginoon Lord, ay nakapasok ako sa pag-aaral muli, Lord, upang mabuksan muli ang aming puso at isipan. Lord, sa pag-aaral, Lord, buksan mo ang lahat na kaunawaan at pag-iwagan upang, Lord, kapitanin sa aming puso. At bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, sa hapon ito. At lalo-lalo na po ang magtuturo sa amin. Your continuous bless ang kaming holy blood. In Jesus' name pray. Amen. Amen. So, yung aklat ng Genesis, ito po, anong tawag dito sa Book of Genesis? Tinawag po siyang, tinawag na the Book of Beginning. Diba? Lahat ng pasimula, nandiyan po sa Book of Genesis. At ito naman pong Exodus, pangalawang aklat ng Bible ng Lumang Tipan, tinawag po siyang the Book of Redemption. Book of Redemption. So, dito po tayo, hindi ko alam kung matatalakay natin yung Book of, yung Leviticus, na ang Leviticus naman ay tinawag po siyang the Book of Holiness, kabanalan. So, pakibasa nga po yung atin pong objectives. Anybody? Objectives. By the end of this session, the learner should be able to, number 1, state the general background of Exodus. Number 2, give an overview of Exodus. Ayun. So, survey nga talaga, So, po natin, mailahad daw po natin yung pinaka-background ng aklat po ng Exodus at makapagbigay tayo, makapaglapat po tayo ng tinatawag na overview. So, para at least alam natin. Katulad ng Genesis, ano po yung mga pagkakasunod-sunod ng Book of Genesis? Ano yung unang account? Ano yung first big account? Creation. Yun, the book of, creation, Creation account. Pagtapos ng creation account, ano po ang kasunod? The flood ba? O the fall of man? The fall of man pala. Yun, di ba? The fall of man. So, pagkatapos ng fall of man, The flood. kay Noah, Yung po ni Noah, and of course, yung pinaka dyan the flood. Pagkatapos po ng the flood, the nations. The nation. The nations. Ano po yung pinaka dyan? The Tower of Babel. The Tower of Babel, Story ng Babel. Chapter 11. Yun muna yung sumunod. At pagkatapos ng Story ng Babel, so, the call of Abraham, or Abram. Yun, patriarchal period, Abraham, the call of Abraham. The call of Abraham. Call, ang tawag, ang panawagan kay Abraham. So, yun po yung sumunod na Pagkatapos ng tawagin si Abraham, what happened? Ano sumunod na kaganapan? Wala kaming answer. Wala kaming sagot. Blanco, wala sagot? Parang dito nadaanan. Hanggang dito lang. Hindi pa nasagutan na nakaraan yan? Hindi po. Okay, sige, pasundahan natin yung ayan, tinawag siyang the nations, yung number 4. Yun yung nabuo yung bansa.
At pagkatapos noon, yung tinatawag na patriarchal period from chapter 12 hanggang chapter 50. And number 1, of course, pag sinabing patriarchal period or patriarcha, pinangungunahan po yan ni Abraham, the patriarch. No? Abraham, the patriarch. So, Father of faith. yun ang pananampalataya. Sabi nga after calling Abraham, so God made a covenant with him. A covenant is solemn promise made binding by an oath which may be either a verbal formula or symbolic action. So he was promised of an heir. Binanggit po yun ng 20 beses, yung heir na yan, So, inheritance, yung promise of the land. 15 beses po binanggit yan. And heritage. And blessings to all nations. Yun po yung kanyang pagpapala sa, hindi lamang sa bansang Israel. Blessing sa lahat ng bansa. At sumunod na patriarka, yung kanyang anak, sino? Isaac. Bakit hindi si Ismael? Anak siya sa labas No, di ba? So, kiniklaim yan ng mga Muslim no? Kasi yung unang anak, si Ismael. Tapos, yun, naging anak si Isaac. Si Isaac ay, ito yung son of the promise na tinatawag, anak sa pangako. So, kaninong anak si Ismael? Hagar. So, through Isaac, God established the covenant with Isaac as the spiritual link with Abraham, not Ismael. Diba? Kaya yung Genesis chapter 22, nakita mo, sabi doon dalihin mo yung anak mo, your only son. Bakit sinabing your only son? Samantala may anak pang iba. Andiyan pa si Ismael, na panganay. Bakit your only son? So, he is the son of promise. At pagkatapos ni Isaac, si Jacob, patriarka, another patriarch. Sa katauhan ni Jacob. Jacob, the deceiver, was transformed by God and named him Israel. Meaning, he struggles with God. Talaga nakipagbuno daw, So, yun pala ibig sabihin ng, Israel. Pinalitan, Ano ibig sabihin ng Jacob? Deceiver. From deceiver to become, Israel, And he became the father of the 12 tribes. Ayan po. At sumunod na patriarka na naging sikat sa Book of Genesis, si Joseph. So, from pit, he rose to prominence through God's providence. He became Israel's preserver. Amen? Bakit naging preserver? Siya yung nagligtas sa kanila sa... Siya yung naging instrumento, para mailigtas yung mga Israelita. In particular sa famine. Kagutuman, At naging governor po siya doon sa Egypt. So, during the times of famine, and summarize what happened to him in Genesis chapter 50, verse 22 o 20. Basa nga po, Genesis 50, verse 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Ayun, di ba? Kaya kung minsan, 50-20. yung, di ba, all things work together for good.
to them who love God. So, masama nga ang ginawa niyo sa akin. Sabi ni, pagkakataon niya nang gumanti dyan, Pero, yung masama na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, tinignan niya ito na, sa isang aspeto, no? Sabi nga uli, as for you, you meant evil against me, but God, meant it for good, in order to bring about this present result. Amen? May mga karanasan po ba tayo mga ganyan? Yung mga pangit na karanasan? Diba? At ito ay tinignan mo, nung makita mo, meron palang purpose kung bakit nangyari yung mga bagay na ito sa akin. Katulad ni Joseph, kung sinipat niya ito na negative, panahon na para maghigante. Hugutan niya na ulo yung mga kapatid niya, di ba? Sa kanya na magmula yung lahi. Pero hindi. Siya po yung naging instrumento ng Panginoon for the preservation ng mga Israelita. But God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Amen? So, yun yung conclusion ng Genesis. God has blessed and still promised to bless the nation Israel. Over and over again, this book tells of God's supernatural dealings in the lives of the patriarch. So, if the people would recognize that they owed their existence to sovereign election and blessings, they would respond in obedience. Amen? Kung ang mga tao daw po ay talagang kikilalanin nila when they were recognized, na malaking factor ang galaw ng Diyos, kaya sila po ay patuloy na nag-exist, walang dahilan para hindi po sila mag-response. Kaya lang, ang problema sa mga Israelita, instead na obedience, mga disobedience sa mga nangyayari, Puro, hindi lang disobedience, murmuring, yung mga Israelita. So, sabi nga, the good news is, God is faithful, to fulfill to His promise, and those who are faithful to Him may share in His blessings. May kondisyon, di ba? Ang Diyos po faithful. Pero, sa kabila na ang Diyos ay tapat, tapat sa kanyang mga pangako. Pero sino po yung mag-aani? Sino yung makakaranas ng mga biyaya? Yung mga nagre-response ng faithfulness din, Pero yung mga nagtalusira, kaya talagang tumalikod sa Panginoon, instead of blessing, nakita natin, ang dami mga nangamatay sa kanila. Diba? May mga tinuklaw pa ng ahas. May kinain ng lupa. Diba? So, iba-iba mga karanasan. Kaya, yun po yung... dito tayo sa Exodus. Balikan natin ang Exodus. The Book of Redemption. Sabi nga po, redemption is a central theme of the Bible. Amen? Central theme of the Bible. Bakit central theme of the Bible? Bakit? Why? And how? Lagay ninyo. Doon nagsimula yung pagkilos ng Lord sa mga Israelites from being slave in Egypt. So, starting point, nakita natin, paano kumilos ang Panginoon sa So, overall, kasi sabi natin redemption is a central theme of the Bible. Pangkalahatan naman, yun, istorya yun Israelita, how God redeemed yung mga Israelites sa kamay ng mga Ehipto, Ulitin ko, Ang redemption daw is a central theme of the Bible, showcasing God's love for humanity's salvation.
showcasing God's love for humanity's salvation. In general po, yung sinasabi ko. Not just only for the Israelites. Amen? So, how God, showcase, no? Paano niya pinaramdam yung, yung God's love for humanities? How? General redemption tayo, paano? How God, no? How God showcasing, no, His love for humanity's salvation. To give His Son Jesus Christ to die for our sins. Ayun, di ba? When Christ died for our sins, di ba? Dapat maging malinaw sa atin yung ganung no? Sabi nga, yung redemption refers to the act of God. Amen? Act of God. Galaw ng Diyos. Tama? Act of God saving humanity from sin and its consequences. So, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Ulitin ko, no? Redemption refers to the act of God saving humanity from sin. No? And its consequences. Ito, galaw ng Diyos, na iligtas ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan at sa yung consequence sa Tagalog, and its consequences, kaparusahan, no, sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, tingnan natin introduction ng ating pong pinag-usapan. The Exodus, meaning exit, departure, or going out. Bakit po? Bakit pinamagatan yung aklat ng Exodus? Bakit daw? Bakit may title na ganon? The going out, ang paglabas. Nino? Ng mga Israelites. Ng mga Israelita saan? Pagkaalipin. Sa pagkaalipin sa Ehipto. Diba? Pero bakit yung mga Israelita nung makalabas parang gustong bumalik? Diba? Every time may problema, sinisisi palagi si Moises. Sana hindi ba kami nilabas sa Ehipto? Okay na kami roon. Parang okay na sila doon, Maging slave. Kundi problema sa ilang, Reklamo. may mga reklamo. Bakit ganun? Gusto nila yung lifestyle doon? Ayaw nila ng Gusto nila yung lifestyle, ayaw nilang hirap? Kasi may hirap doon no? Pero yung lifestyle, Parang nasanay na siguro sila. sa ganung sistema ng Kahit naghirap sila, nakakain sila, nung nakakuan kasi sila, nung habang sila naglalakbay, nakaranas sila ng gutom. Hindi nila hinihintay yung blessing na ibibigay ni Lord sa kanila habang naglalakbay sila. parang kampante, parang yung tinatin, parang okay na sa kanila yung ganong senaryo. Nakasanayan ang Yung nakasanayan. Ayaw nila lang makaranas ng panibagong Panibagong karanasan, nakasama ang Diyos. Parang kasi doon, naghihirap nga sila doon, pero kumakain naman sila na Masasarap nito. parang masarap. Oo. Dito sa ilang, naghihirap din sila, Gutom. ang katawan nila, pero ang pagkain nila parang sawan-sawa na sila. Oo. Parang ganun. So, hindi siguro, kasama na rin hindi lamang pagkain ang pinag-uusapan pati yung, di ba yung mga lust of the flesh doon sa Ehipto? Di ba? Kasi kumakatawan yan doon sa lust of the eyes, lust of the flesh, di ba? Kasama yung pride of life no? So, nandiyan lahat, kasi tingnan mo, during that time, ang Egypt, parang Amerika.
Di ba? Opo. Oo. Parang Babylon. Oo. Parang Amerika. Oo, parang ano, yung ngayon, yung sikat ngayon. Sagana. Kasi biro mo, Imperyo na ng Egypt during that time eh. mayaman sila. Sila yung Diba? nagligtas sa gutom sa lahat ng karating bansa. Kaya nga. Ay, naging instrumento. Pagod na sila, Mga. pero marami naman sila. Kaya pagka nakarating ka ng Ehipto, eh, parang siguro, nakapag-abroad ka na rin nun. Di ba? Eh, actually, marami rin tayong mga kababayan na nasa ibang bansa. Comfort zone kasi. Parang comfort zone. Comfort zone, tapos plus nakagawian nga nila. Tapos may security pa. Ordinary yung buhay. Pagdating nila sa ilang, hindi nila sigurado doon yung pupuntahan. Oo, kaya nga. Ano ba itong pupuntahan? Kaya nga. Kaya, Wala ito. Maraming hayop dito. Ano ba sa susulong? So, bago talaga lahat sa kanila yan. bagong ano, no? Parang hindi sila at ease, kumbaga. Walang comfort. Hindi komportable. Nasa Kasi ilang ka. lakbay ang ginagawa nila. Lakbay ng Nomad sila naglalakad daw. pa. Wala silang permanenteng bahay. Yun ang ano. Siguro kahit tayo nasa kalagayan nila, Ano kaya? baka nagreklamo din tayo. Tapos sasabayan pa talaga ng sobrang init, di ba? Walang makain. Sanay ka sa airport, sanay ka na may sasakyan, sanay ka na may tubig, tapos dadalhin ka sa isang lugar na wala lahat yun. Ano ba ito, Lord? Kalooban mo ba ito sa amin? Tatanong ko. Naintindihan ko Ito yung kalalagayan na. Kaya kita mo, walang natira sa kanilang ano. No? Kasi kailangan yung mabuksan yung mata nila eh. Kasi lalo si Moses, matindi si Moses, di ba? Prinsipe eh. Si Moses eh. Pwedeng pumalit kay Pharaoh eh. Maging Pharaoh. Pero sa Hebrew 11 eh, hindi niya daw tinignan yung karangyaan na meron ng Ehipto. Pinagpalit niya yung karangyaan o ano mang meron doon. Dahil sa pananampalataya. So, patay na si Joseph. 400 years, Genesis pa lang. So, departure or going out from Egypt, going to the promised land. Di ba? O sa lupang pangako na dadalhin sila ng Panginoon. So, it's the most significant historical and theological event of the Old Testament. Why? Because it marks God's mightiest act in behalf of His people. Diba? Mightiest act. Alang-alang no, sa kanyang mga ano. Nakita natin yung mga salot diyan ano. Ayaw talaga silang ano eh. Pakawalan eh ng Pharaoh, di ba? Pero sabi nga, an act which brought them from slavery to freedom. Diba? Mula sa pagiging alipin patungo sa kalayaan. Ano pa? From fragmentation to solidarity. Ano yung fragmentation? To solidarity. Mula sa pagkahiwa-hiwalay, parang gano'n. Pagkawasak o pagkahiwa-hiwalay. No? Pagkawasak. Tapos naging solid. No, naging parang Nabuo, di ba? sila na. No, nabuo eh. Yun ang ano eh, yung galaw ng Panginoon eh, no? So, from a people of promise. Yan po yung ano, galaw ng Panginoon sa kanila, sa lahi ni Abraham. So, the Hebrews to a nation of fulfillment. So, at ito nga, yung Israel. Yeah. At sabi, to it, the book of Genesis provides an introduction and justification. And from it flows all subsequent Old Testament revelation. A record which serves it as inspired commentary and detailed exposition. So, in the final analysis,
the book of Exodus served to typify that Moses or that Exodus achieved by Jesus Christ for people of faith, so that it is a meaningful event for the church as well as for Israel. So, sa Lumang Tipan ba, meron bang church during that time? Meron din siya. Tinawag na the Congregation of Israel. Ha? Tinawag na the Congregation of Israel. Oh, meron tinawag na Congregation of Israel, ano? So, kaya may pastor din doon, ano? Moses. Ay, nang mawawala na si Moses, di ba na nagano siya, nagpray, na ano? Magpadala rin ng pastor. So, kaninong lahi si Moses? Levi. From the tribe of Levi. Di ba? Sino yung mga magulang ni Moses? Sino yung tatay niya? Si Amram. Nanay niya, si Jochebed. Amram and Jochebed. Ano? Nakatala yan sa Numbers 26, 50, Numbers. 59. Is that Numbers? 26:59. 26:59. Exodus chapter 2, verse 1 to 10. 2, 1, 10. Yan. Numbers. So, tingnan po natin, ano, authorship and date. Author, wala nang problema. Kung sino author? Agree? Si Moses, ano? Sa Genesis, agree? Si Moses ang author? O, debatable pa rin. Kahit na ako siya talaga. Wala nang iba. Kahit sabihin pang si Moses ay lumitaw in the book of Exodus. O, pinag-aralan natin na nakaraan, ano? Kung May paano, kasama ano? naman sa basic na sumulat. Basta siya. Author. Ay, sinabi ng Bible, yun ay. Okay, purpose. Anong purpose? Anong layunin? To portray the birth, sulat nyo, to portray the birth of Israel as the nation that would bring God's rule on earth. To portray the birth of Israel as the nation, bilang bansa that would bring God's rule on earth. Okay? Nasulat na. So, yan ano, patriarka, Abraham, Isaac, Jacob. Si Jacob, meron 12 anak. Di ba? Kilala niyo yung mga 12 anak niya? Sino panganay? Simeon. Si Ruben. Ben. Ruben. Ruben. Tapos sino? Sumunod. God. Ruben. Simeon. Simeon. God. Diba? Pangilan si ano, Levi. Si Judah, di ba? Pang-apat tapos Levi. Si Dan, kasama si Dan. Okay, so for familiarity lang, ano. Ibig sabihin daw para yun nga, ipaglalarawan ng tinatawag na pagsisimula ng bansang Israel, no? Bilang isang bansa. At sa pamamagitan ng Israel, yun nga, ang plano ng Diyos, ano, mag-rule ang Israel, no? To rule. Ang tema, redemption and revelation. That is the theme. Redemption and revelation. Sabi nga, the book of Exodus demonstrates divine redemption and deliverance demonstrated in Moses' calling to lead
the people of Israel out of bondage. Okay? So, ulitin ko, the book of Exodus demonstrates divine redemption and deliverance. Demonstrated in Moses' calling to lead the people of Israel out of bondage. Demonstration or demonstrated in Moses' calling. Yan, ginamit niyang instrumento si Moses, tinawag niya, to lead the people of Israel. Yan. Moses calling to lead the people of Israel out of bondage. Kalaya sa tinatawag na matinding pagkaalipin. Okay? Overview ng Book of Exodus. Overview. So, kailangan meron tayo mga pangkalahatang pananaw. Yun ang overview. From chapter 1 hanggang chapter 2, kailangan yung salitang, kasi nga, ang tema, redemption Redemption need. Napakahalaga nun, yung tinatawag na redemption. No? Yung blanco, need. No? Meron kayo? Sabi nga, Israel had multiplied in the land of Egypt. Dumami sila ng dumami. Tama? Sa bansang Ehipto. So, Need ba, Bishop? Need, N-E-E-D? N-E-E-D. Yan. Very needful yung tinatawag na redemption na ito. Yung kwento, nagmultiply ang mga Israelita, dumami ng dumami sa bansang Ehipto. So, what happened? Nung makita ng mga Ehipto, lalo na ng Pharaoh, na dumadami na ang mga Israelita, sabi nga, fearing that they might be a threat to the Egyptian kingdom. Diba? Sabi nung hindi na, during that time, ng mga Israelita, siyempre, wala na si rito. Andiyan pa ba? Wala na si Joseph natin. Nung dumami na yung mga Ehipto? Opo. Ay, yung mga Israelita. Opo. So, sabi nga nagkaroon sila ng fear, no? That ng mga Israelita dumadami ay threat sa kanilang bansa. Mahirap na, sabi, kung kumampihan sa kalaban natin, di ba? Kaya nag-isip yung na wag natin hayaan na dumami. Di ba? Anong paraan? Bakit anong ginawa ng Pharaoh para hindi dumami? Ano naisip na kaparaanan? Bishop, patayin ng mga bawat lalaki na isisilang ng mga Hebrew. Isisilang. Hindi pa nila alam, no, kung baby girl o baby boy sa tiyan. Basta pag lumabas, lalaki patayin. Kasi ngayon alam na, no, nasa tiyan pa lang. Meron ng kung baby boy o baby girl. May takot sa Diyos yung kamatronan ni Moises. So, yun nga, merong fear. So, they were afflicted heavily by its taskmasters. So, unang-unang ginawa, yung affliction. Pinahirapan sa trabaho. Di ba? O sa pagtatrabaho. Ano nung una? Nung una, may quota. Tama ba? May quota na gagawin mo ito. Siguro individual yan o grupo yan. Pero provided nila yung resources, yung mga gagamitin, di ba? Mga materials. Pero later on, nung pumapil na si Moses, pinahirapan nila ang mga Israelita.
Sige, dahil, gusto niyo yung magsarili o lumaya, ganito. Anong ginawa ng mga Ehipto? Ng Pero. Hirapan sila. Double. Oh, di ba? Double, double. Sabi, Kota. same. Ganun pa rin. Yung kota na dapat yung magawa sa buong maghapon. Pero kayo na ang kukuha ng mga materyales. Hirap nun, Dati provided yung materyales Paano ka magagawa yung mga bagay na? Hindi double double effort. Maghahagot ka na. Oo. Ikaw pa gagawa. Overtime. Kaya, ano naging damdamin ng mga Israelita? Nagalit kanino? Kay Moses nagalit. Ikaw kasi, pabayaan mo na nga kami rito. Di ba? Sa halip na okay na kami sa ganung klaseng trabaho. Pero nung nakialam ka, nung dumating ka, pumapil ka, parang ganun, Instead na uwi ko na alas 4 ng hapon. Nagkandalay-jalay. May overtime pa ba? Nagkandalay-jalay ng buhay namin ito. Sa halip na makapag-iinuman pa kami pagkatapos ng di ba? Ng pagtatrabaho, di ba? Nakapagsaya pa sana. Oo, hindi. Siguro naabot na kami ng ating gabi bago matapos yung kota. Yung kaganapan na yon. So, eventually, their extinction was planned. But God had preserved His prepared deliverer. Di ba? Yun nga, yung kanilang, yung extinction nila, nagplano na, may plano na ang kalaban, Kumbaga sa yan? Yung depopulize, bawasan ng pagdami. Yes, parang yun. Di ba? Yun ang, yun ang plano ng Ehipto Pero, ang mabuting balita, ang Diyos daw po, sabi nga God had prepared or preserved His prepared deliverer. Sino yun? Si Moses. Alam naman natin ang kwento, di ba? The Ten Commandments. So, when Israel cried out to God, He remembered His covenant with them. Amen? Nang umiiyak na ang mga Israelita sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa sobrang hirap, sobrang pagdurusa sa mga taskmasters na ito. Yung Diyos nakinig, di ba? At siya po ay nag-isip ng kaparaanan. At dito po, pagdating ng chapter 3, chapter 4, ng Book of Exodus, redemption, preparation. Andiyan na yung inihanda na yung deliverer, yung magiging instrumento sa katauhan ni Moses. Mahaba, chapter 3. Pero tingnan mo natin unang mga yugto ng chapter 3 ng Book of Exodus. Ito, sabi doon, now Moses was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law. Nagpapastor siya, pastor din siya. Kanina pinapastoran niya? Sa kanyang biyanan. Chapter 3 ng Exodus. So, the priest of Midian. And he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Ito. The angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush was burning with fire. Yet the bush was not consumed. Ganda ng karanasan niya. Saan nangyari ito? Horeb. Saan? Mount Horeb.
Di ba? So, doon nakita niya, napadpad yung kanya mga paa doon sa bundok ng Horeb na ito. At merong burning bush. Di ba? Nagliliyab na So, pero hindi nakukonsume. Tapos verse 3, so Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight. Why the bush is not burnt up? Ganda ng So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Narito po ako, Panginoon. Tapos ito na, Then he said, Do not come near. Here, remove your sandals from your feet. For the place on which you are standing is holy ground. Diba? Sabi ng Tapos pagdating ng verse 10, andyan na yung mission na pinapagawa na sa kanya. Hanggang chapter 4, makita po natin dito, So, mayroon pang dyan meron pang, kumbaga sa tinatawag na siya. Tapos sabi niya, I am not qualified. Disqualified ako. Kasi sabi niya, siya, bulol o Utal? Utal o bulol? O Utal? Literal utal? Sure? Hindi. Sure na, utal talaga? Hindi naman kasi nakakapagsalita siya. Utal siya, hindi siya, nakakapagsalita siya, kaya lang, hindi maganda pakinggan. Tingnan nyo, Kasi, kung magsasalita siya, mamisinterpret tayo ng di ba? Kung makipag-dialogue ka, hindi siya karapat dapat utal nga siya. Utal talaga, Kasi parang naman kasi yung Egypto, hindi naman Hebrew yun. Oo. Kaya parang hirap siya magsalita ng lingwahe na parang gano'n. Hindi, nakaharap niya kasi Pharaoh. Si Pharaoh, yun ang lingwahe niya Pharaoh Egyptian. Kaya kailangan niya spokesperson di ba? Kakausapin niya yung mga Israel, kailangan niya siya di ba? So, anong talata yun? Yung sinabi niya, utal ako. 4:10. Chapter 4, verse 10. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. For I am slow of speech and slow of tongue. Is it literal? Utal talaga? Ay, hindi. Wala siya mahina kasi hindi naman utal na sinasabi niya. Mahina lang siya. Slow of speech Slow Ayan. speeching. Sa naman, sa Slow ibang of Ingles, spoken. sa ibang Ingles, tangtay. Slow of tongue. Yan ang timid, sabi timid sa pangungusap at tumid sa dila. Tumid sa Tangtay. dila. Sa Ingles, tangtay. Para bang medyo mixing ng konti. Pilipit ng dila. Tumid nga, In short, di siya magaling magsalita. tumid siya, hindi siya magsalita. Umid. Medyo may pagkamsalita May siya. mga tao na medyo may utak, pero yung delivery, Hindi niya matawag. hindi mailabas ng katulad na. Ha? But I am slow of speech. Ganun ba? Ganun siya magsalita. Ano sa Tagalog kasi, sa pagkatukoy timid, sa paungusap, At umid sa dila. Umid. Namimilipit Pero pa siyang lang. speech impediment. Kasi kung wala, excuse niya lang yon. Hindi siya, hindi i-honor ni Lord yung kanyang excuse. Kasi in-honor andyan si Aaron. Sige, bigyan kita ng tagapagsalita. Doon pa lang, ibig sabihin, in-accept ni Lord yung kanyang excuse na umid nga siya magsalita. So, hindi ba, kasi may nabasa akong commentary regarding dyan sa niya, sabi niyang utal o umid. Sabi doon, si Moses,
Kung baka ano, kasi yung apo ko nung galing sa Kuwait. Oh, ilang taon siya doon, 7 taon yata siya doon. Inuwi dito. Pagdating dito, English speaking. No? Hindi makapagsalita ng Tagalog. No? Tapos pinaturuan namin. Yung natututo nung una, siyempre, yung Tagalog niya, barok. Opo. Barok yung Tagalog niya. Siyempre, doon nasanay. Pero pag sabi mo English, talagang fluent sa English, siyempre, di ba? So, yan. But tingnan natin, kasi, is it possible na gano'n ang karanasan ni Moses? Moses, siya po ay lumaki sa Egypt. Posible yun, di siya posible yun. Oo, diba? Kaso, yun ay opinion noong komentarista. Oo. Pero if we will stick on what the Word of God says, we take it as it is, pwede laruin na lang natin ang mga possibilities. Posible kasi yun. Pwede rin, Pwede yung gano'n, Posible rin utal. Pero ang literal na ginamit, kung titignan mo sa Hebrew, yung talagang umid. Umid talaga? Walang inclination sabi kasi ni na. Google, umid in Tagalog can mean speechlessness, due to fear, shame, etc. Speech impediment. Kaya tama sa akin ako yung timid. Timid. Kasi mahihain Para bang meron siyang fear. Kaya pag nagsasalita siya, parang slow speech siya, nangyari. So, hindi siya bulol. Kasi, wala siya, Pwede hindi bulol. Hindi siya bulol. Pero, aral sa Egypto yan, ha? Mahihain siya. Umid in Tagalog kasi. Kasi siyempre pag nahiya ka minsan, nabubulol yung dila mo dahil sa hiya Oo. Yun yung niya. Kaya nga, yun ang bulol nga siya dahil yun ang sabi pag sinasabing bulol siya, dahil lang bulol, pwedeng may konti ang dila. Ganun. Siya naman iba. Oo. Because do of fear niya, parang ganun ang mangyayari sa kanya. Nagiging umid siya. Kasi dito kung ang problema niya ay sa verse 11, kung ang problema niya ay hindi siya magaling, kumbaga Bisaya siya magsalita, hindi siya magaling managalog. Sa verse 11, so the Lord said to him, who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the sick? Kumbaga, physical na tinutukoy dito. Literal. Literal na to na bibig, literal na to na, kumbaga, ina-acknowledge nila yung... Diba? Iba kasi yung napaumid ka lang napaumid ka sa takot, ay, takot, huwag, diba? Parang gano'n. Umid yun Yung napaumid ka sa takot, diba? Ay, wag, gagawin sa akin yan. Parang ganyan, umid. Sa takot mo, Sa takot hindi ka na mo. makapagsalita na maayos. At meron namang mga tao na talagang literally, umid talaga. Kung si Moises ay magaling magsalita, Yan, hindi na sa magsalita. I'm not eloquent to speak. kung si Moises ay magaling magsalita at nag-i-excuse lang siya, nag-aalibay lang sa Diyos. Diyos to kausap niya. Hindi siya. Kung nag-aalibay lang siya sa Diyos, sasabihin niya, dapat sinabi niya kasi aral siya sa Egypto. Matalino. Okay, sinabi niya, Lord, alam mo naman, lumaki ako sa Egypt, magaling ako sa magsalita ng Egyptian, pero kung magsalita ng Hebrew, ay wala, kulang ako dyan. Dapat yun ang sinabi niya. Pero hindi yun ang sinabi niya. Tapos ang utos sa kanya, hindi naman, teka, ano bang context? Hindi ko pa nabasa context nung sinabi niya to, ano bang sinabi ng God sa kanya? To speak to the Israelites or to speak to Pharaoh. Hindi. Magsalita talaga siya sa Pero, sa Israel, kung saan man. Basta Siya magiging, dapat sa'yo mismo magbibigay ng mensahe. Dahil mismo dapat. Kaya lang, nagreklamo siya kay Lord. Kumbaga, kasi wala siyang excuse kapag sinabi niyang magaling ako sa Egyptian language. Alam ni Lord yun. Oo, kasi lumaki ako Egyptian, lumaki ako sa University of Egypt. Aral ako doon. Pero yung sugurin mo ako sa mga Hebrew, hindi ako magaling magsalita ng salita namin. Hindi ka sinabi niya Saka tingin mo background niya,
ang nag-alaga sa kanya hanggang sa lumaki siya, siya yung kanyang mismong nanay. Si Jochebed. Yung salita ko. Oo. Siya turuan. Oo. Correct. Tapos pabalik pa, parang yaya na. Hindi kaya alibay lang to? Alibay niya lang yun. Hindi siya. Kung alibay yan, so dapat sinabi ni Lord na Re-reprimand. Verse 11 nga ang ang patayan. Sa verse 11, sabi nun, the Lord said to him, who has the man's mouth, or who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? No. Is it not I, the Lord? Verse 12, natin, Now, then go. Bakit pinapunta rin pa rin siya? Now, then go. And even I, will be with your mouth. And teach you what you are to say. Ako magiging boses mo. Sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mo sabihin. Sinusugo pa rin siya. Tama po siya. Ano nangyari kasi dyan? Nagsasalita siya kay Aaron. Itong dapat natin sabihin. Tapos si Aaron na magiging... Hindi, ito personal muna. Wala pa sila Aaron dito. Personal muna ito. Ito muna. Confrontation between God and Moses. Tapos verse 13, sabi doon, but he said, ito talaga ayaw niya please, Lord, now, send the message by whomever you will. So, hindi siya alibay kasi wala siya talagang kakayanan maging leader. Pero sabi ng Panginoon, ako bahala sa iyo. Ayun, sinabi na nga pero sinabi na nga ni Lord, baka ako bahala sa iyo, pero kumakatwiran na naman Pa siya. Iba na lang, Lord. Huwag na ako. Parang gano'n, di ba? Sabi Wala talaga siya kakayanan, pero ang sinabi ni Lord, ako bahala sa iyo, pero nakatwiran. Kaya nga, nagalit ang Panginoon sa kanya Verse 14 Then the anger of the Lord turned against Moses. Hindi naman parang ayaw niya pumunta. Hindi kaya nga naisip ko, hindi kaya, nag-aalibay lang ito or whatever. Ayaw niya pumunta talaga. Di ba, meron tinatawag ang Panginoon sa bagong tipan, halika, sumunod ka sa akin. Ano sabi niya? Lord, hayaan mo munang ilibing ko yung aking alibay yun Hayaan mo muna yun. Maglilibing muna ako, Lord. Tinatawag na Sabi ni Lord, hayaan mo ilibing ng patay yung kanilang mga patay. Alam na Panginoon na nag-aalibay itong tinatawag niya. So, may tama, May tama talaga, Sometimes nag-aalibay tayo, tinawag na tayo ni Lord. Pero malay ko siya, hindi ko alibay. Hindi pa rin alibay. Para sa akin din, hindi ito alibay. Ito ay lack of self-confidence. Kasi Ah, may self-pity siya o siya, yung underestimated. Kaya hindi siya, kapag umid nga, merong umid na yung literal. Meron naman talagang umid na umid sa lengguwahe. Anong gagawin mo? Umid sa lengguwahe. Anong gagawin mo, talagang hindi mo siya mapipili. Meron din naman, kumbaga, maraming gusto siyang sabihin pero hindi niya mailabas. Matalino siya pero hindi niya mailabas ng maayos. Tama ka dyan. Kasi ako, nung unang sumapak ako sa ministry bago yun, maski nung bata pa ako, marami akong mga ideas na naglalaro sa isip ko pero hindi ko ma-input into words. Kaya because of that, kulang ako sa confidence. Hindi ako eloquent. Hindi kaya sabi ko, sa lahat ng ayaw ko maging, yung ako'y magsalita, yung ako ay magpapastor, kaya yung ko na ayaw ko magpastor. Kaya lagi napapansin ito, iba yung sinabi ko. Kasi, pag pinanood ko yung video ko, ng message ko, pag pinanonood ko, pwede pang i-edit yan. Kasi iba yung nasabi, lumabas sa bibig ko, sa na gusto kong sabihin ang nasa isip ko. Yun ang problema ko. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin akong iba naman yun sa'yo. kakulangan ng meron pa rin akong lack of Di ba, halimbawa, Bisaya ka, di ba? Pagka Bisaya, yung rape, nagiging rape di ba? Indonesian. Nagkakaroon ka lang dahil sa pinalakihan mo, accent. Language PCC naman yun. Pero ako tingin ko talaga dito, to interpret the verse, siya yung lack of self-confidence siya. Kasi nung nakapatay siya, tumakas kagad siya. Lumayo kagad siya. Kung ano-anong naglaro sa isip niya dahil nakapatay siya ng Egyptian, baka, syempre, ba't ka tatakas kung
walang maglalaro sa isip mo na kung ano mangyayari. Hindi, kaya naman siya Kulang tumakas ng kasi, mali. identified kasi na hindi talaga sa pure Egyptian. Kaya Anytime pwede siyang ampun lang siya eh. Kaya nga, maraming Why not kill my people? Di, pwede siyang parusake, yun ang ano niya. Kaya nga, maraming naglalaro sa isip niya, kulang siya sa kumpiyansa na siya ay mailulusot niya to. Alam niyang mangyayari yun sa kanya kasi nga hindi nga siya Egyptian. Kaya nga. Pero pagdating sa pagsasalita, umid talaga siya dyan. Umid talaga. Kaya kung gagawin mo sa kanya, talaga. Hindi, halimbawa, Kapampangan ka. Yung ano, sa Kapampangan, yung walang H, nilalagay ang H. Yung may H, natanggalan ng H. Di ba Pero kapag may may speech impediment ka, may problema ka sa pagsasalita. Oo. Pagka ikaw ay ihaharap na o pagsasalitain ka sa maraming crowd, na lalo't mga aral yan, Yun. ang unang papasok sa isip mo, takot, Fear. kaba, o Oo. lack of self-confidence. Ganito yung nakakita ko rito. Yun ang sinabi na ni Google. Yun yung kanyang kahinaan niya. Ibig sabihin, at anong gagawin mo sa kanya, yun talaga siya. Kasi sunod na nag-uutos, ayaw niya pa eh. Okay, Bulol, as in bulol, o Oo. ano, umid, o Ang tal, lang o siya. ganon, salita. May Pero personal sa akin, hindi siya may takot lang talaga. Wala, lack of confidence siya dahil na una, malalaking tao kakaharapin niya eh. Pero, Pero sa pero kanya, maharapin mo ha, pero. So sabi ng Lord, sasamahan kita. So nag-iral yung takot sa puso niya. Tapos, Tama, hindi, imposible kasi ganito din mo. tapos may kasalanan pa siya. Hindi mo, Kasi kasalanan pa siya. Yung takot talaga. sabi kasi ng Biblia, Ah. si Moses ay nag-aral ng lahat ng ano sa Aral yan, aral ano? siya eh. Prinsipe siya, aral siya, matalino siya. Ano yung katatakot mo humarap sa kanila kung matalino ka? Oh. Pwede kong tignan na alibay yan dahil na nakapatay siya. Tapos matagal siyang naglaho eh. Marami kang ipapaliwanag. Hindi kasi May kaso siya. May kaso siya sa Ehipto, di ba? May kaso siya ron. Sa alibay yan, Nalaman na yun. sa following verse kasi ano eh. Pag nagalo-halo na to. Sa following verse kasi pag binasa mo, kaya nga lumabas doon si Aaron eh. Practically, kahit nakapatay siya, kasi una adapted siya dun eh. Kahit hindi kaya siya patayin ng huli na lang siya ng na gusto siya patayin ni Pero eh. Oo. Tsaka may, huli na eh. yung may tao rin na pagkasilang pa lang sa kanya. Kasi may kababataong ganun. Matanda na siya pero yung salita niya, kunyari sasalita siya ng andito ako, sasabihin niya, andito ako. Yung ganun ba yung... May ganun. Bisa ko kasi yung nagsatakot niya, yun ang kanyang parang Nauumig. ang gagawin mo sa kanya, hindi ka talaga mababago. Yung cause ng pagkaumig niya dahil sa takot, ganon, o... Yung kasi yung sabi ni Google eh. Ang pag-umig, pwede Epekto, na sa epekto. takot, Oo. yan, etc. At meron mga literal na umig. So pero, pwede nga yan. Pero lumabas yung totoo na talaga din doon na siya ay natatakot siya dahil may kasalanan niya siya. So, sige na, sasamahan mo ako. Alam kong binsido naman ako na kakayanin ko yan. Ikaw magsasalita sa akin, sasabihin ko lang yung sasabihin mo sa akin. Pero dahil nga wala siyang self-confidence, marami siyang Wala issue. siyang tiwala sa sarili Oo. niya. Sige na, kinakailan po, pasamahan mo ako ng iba. Kumbaga, hindi siya magpo-prompt. Napilitan siya, hindi magpo-prompt. At least hindi siya madidikdik dahil may ibang nagsasalita. Hindi yun eh. Alam ko, kahit sabi ko amin ka pa person, alam ko ikaw, may kasalanan, paaliwala ito. At least may kakampi siya, at least may kasama siya. May mga kampe, may magagawa ba siya, alitin lang yan. Di ba, pagka inutusan, pumunta ka sa madilim. Kahit Pero, pa paano, iba pa rin yung pero ang kasama nangyayari ka. Kasi sa Biblia kasi, Pero ang magiging Siya, medium, siya. si Moses pa rin. wala kasi ako nakita Di ba? na si Moses, si Aaron lumakad na mag-isa. Dalawas na lagi lumalakad. Wala ako nabasa eh. Sa Expo Kapexudo, yung pagharap lang yan. Partner sila talaga, partner in the ministry. Kasi spokesperson si Aaron. Medyo pilipit niya yung dila niya because of his fear. Yun yung kanyang kahinaan kung magsama sa kanyang pagkatao. Pero ang pinaka-the best issue doon na nakita ko natin, kasi una-una, dinidiglay niya yung instruction ni Lord, pero nagsunod siya, pinakita ni Lord, doon pala pagharap niya sa kay Pero, kung gusto siyang patayin ni Pero sa time na yun. Pero challenge siya ni Lord, di ba? Challenge siya ni Lord eh. Sino ba may gawa ng bibig? Sino ba di ba? Challenge Kahit umid ka, kahit sumunod ka lang. Kaya ngayon na sana, kaya lang talaga,
Ayaw niya talaga. Kasi yun ang dahilan ng kanyang yung pagiging umid niya. Iba na lang, sabi niya, iba na lang. Parang yun ang pinakalundo ng niya, argumento niya no? Parang kung siya Parang ayaw niya sa dito, parang ayaw niya sumunod. Parang ayaw niya sumunod eh. Ayaw, yun nga. Meron kasi dito. Nakailang balik ka siya eh. Pabalik-balik siya, di ba? Ilang balik yun na pan. Pero nung unang punta niya, kung doon pa lang. Kaya, Ang sabi niya doon sa then, 30, kaya nga, the anger of the Lord Sa 30, sabi niya, kasi sinabi, Panginoon, magsuko ka. Kasama ko sa sumagitan ng kamay ni Oki Suzuki. Gusto niya, parang ayaw niya eh. Ayaw niya talaga eh. Ayaw niya talaga. Ayaw niya. Ang ginagawa niya dahilan, yung magiging umid niya. Naging dahilan yung... Ginagawa dahilan na yung pagiging umid mo. Alam talaga ni Lord na umid siya. Kaya nga sabi ni Lord, sino ba may gawa ng bibig? Ako nga bahala sa iyo. Oo. Ako nga bahala sa iyo. Wala kang alibay dapat na gawin. Ako bahala sa iyo. Yung pagiging umid niya, ginaganda. Pwede mawala yung pagiging umid niya. Oo. Pagka tinulungan siya ni Lord. Kala niya, maluloko niya si Lord. Pero si Lord, sabi rito, supporting kasi nagalit si Lord sa kanya. The anger of the Lord burned against Moses and he said, is there not your brother Aaron the Levite? Ayan, muwasok na si Aaron. I know that he speaks fluently. Si Aaron, Siyempre. And moreover, behold, he is coming out to meet you. Paparating na. Magkikita na kayo ng kapatid mo. Sabi nga when he sees you, he will be glad in his heart. You are to speak to him and put the words in his mouth. Ikaw ang magsasalita sa kanya. Yes. So, si Moses din ang makakarinig ng boses ni Lord. Tapos sasabihin mo yung narinig ni Lord, sasabihin niya kay Aaron. Si Aaron naman ang magsasabi sa mga tao. Utusan niya ngayon. spokesperson. Spokesperson nga siya eh. Spokesperson. Di ba? Yan ang mangyayari. Ganon yung Kaya tama, at aking ituturo sa inyo. Dalawa na sila ni Aaron dito. Pero siya mismo yung muna. So, siyempre, bilang spokesperson, kailangan more fluent ka. Di ba? Ay, katulad na lang. Tapos, sa 16, at siya. Siya, si Aaron. Magipag-usap sa lagay mo, o sa katayuan mo, sa bayan. At mangyari na siya magiging sa ibibig, ikaw ay magiging sa kanyang parang Diyos. Yung okay, ganito, sabihin mo to. Siya yung nakakarinig kay Lord eh. Sabihin ko ng kaya, Ganun yung medium, yung communication. So, lahat na sasabihin ni Aaron, galing sa bibig ni Moses. At lahat naman na sasabihin ni Moses kay Aaron, galing kay Lord. Ganun naging protocol. Hindi mo pwedeng diretso na lang. Okay, sabihin natin to. At least ang isang nakita ko dyan sa senaryo yan, Bishop, nung sinabi ni Lord sa 11 na, sino gumawa ng bibig mo? Sino ba ang lahat ng pwede naman sinabi niya sana ni Yahweh yun na, huwag ka mag-alala, ayusin ko yung pananalita. Pwede yun. Yun ang implikasyon ng salita na yun. Magaling kang magsalita. Akong bahala sa iyo dahil tinawag mo. Pero hindi niya ginawang gano'n eh. Gagamitin ka ni Lord sa kondisyon na kung ano ka. Gagawa lang siya ng mga pamamaraan para magamit ka ng Lord sa kung ano ka. Kung ganun ka manalita, kung mayroon kang self-confidence, marami kang issues sa sarili mo, gagamitin ni Lord kung ano ka. Ganun pagka ikaw'y tinawag. Sabi ka din sa verse 19, pumunta ka na, patay na yung mga may kaano mo doon. May natatakutan mo doon. Patay na mga pumatay sa'yo. So, isa pa. Hindi nga, tama. Argumento natin kanina, hindi kaya yun ang kinatatakutan niya, may kaso siya, na iniwan sa Egypto. Isang issue na, kaya nang malaw siya eh. Kaya medyo alok siya, alok. Yung kanyang pagiging umid. Yun eh. Yung pagiging umid niya, gagawin dahilan kay Lord. Kala niya siya. Hindi na dahilan niya lang. Yung pagiging umid niya, pero pwede nga gamitin kahit umid eh. Kahit umid siya, pwede siya kaya lang, kung baga sa mas maganda kasi yung parang, mas magaling talaga magsalita eh. Kasi kilala kasi siya, kung kilala si Moses na mga Ehipsyo, kung paano siya magsalita. Ngayon, bakit alibay? Parang ginamit niya yung alibay, kasi
nung sinabi ni Lord sa 11 na, di ba, sino gumawa ng bibig mo? Di ba ako? Gumawa. Di sumagot dapat si Moises na said, di kung gano'n naman pala, Panginoon, di ayusin mo yung pagsasalita ko. Pwede gawin ni Lord yun eh. Hindi niya ginawa, sinabi yun, kasi ayaw niya nga humarap. Kaya sa halip sinabi niya, sige, iba na lang anuhin mo. Oo, di ba? So, Iba na lang, anipay na lang niya yung part na yun. Ginamit niya yung kanyang mga kahinaan. Kasi pwede naman sabihin, kung gano'n naman pala, di ayusin mo yung pagsasalita ko. Hindi niya prenay na gano'n. Ang prenay niya, magkaroon ng ibang tagapagsalita. Iba na lang, Gusto parang niya talaga gano'n, magtago sa likod ng meron siyang lack of self-confidence. Okay, so sabi nga ito being trained in all the wisdom of Egypt for 40 years. Train yan Train talaga siya. No, lahat ng karunungan sa Ehipto, 40 taon. And after another 40 years of staying in the wilderness, another 40 years naman sa wilderness, sa Horeb, sa Mount Horeb, Moses was called by God to deliver his chosen people from the hands of Pharaoh though hesitant initially to God's call, but he obeyed and moved on to Egypt. So, when God called Moses, ilang taon siya? Ilang taon si Moses? 40 years. 40 years. Kailan siya ilang taon? 80 Ha? 40 siya. Tapos plus 40 years. 80 years old. Nakapasok siya. 81 na siguro. Ay, di ba siya nakapasok? Kasi, 40 taon sa Egypt. Plus 40 years. Doon siya lumaki. Nag-aral siya doon. Lahat ng mga karunungan na pag-aralan niya doon. Kasi, prinsipe siya, di ba? Yun nga, pagkatapos yun nangyari, nakapatay siya, whatever, tago siya. Napunta siya doon kay Jethro. Di ba? At naging pastor siya doon sa Mount Horeb, doon sa wilderness. 40 years na naman. At sa panahon na yan, parang kumbaga sa tinuruan siya ng Panginoon ng panibagong mga aralin in the wilderness. Diba? So, at pagkatapos ng 40 years na yon, 80 years na lahat, 40 taon sa Ehipto, 40 taon sa pili ng kanyang father-in-law. Ito na yung panawagan sa kanya. So, 80 anyos. 80 years old pataas nung siya tinawag ng Panginoon. Diba? So, at yung nalalabing 40 taon, yun naman na nagamit niya naman para mahango o ihango, di ba? Magiging instrumento siya ng Panginoon para mahango sa pagiging slave ang mga Israelita. So, 120 years lang ng buhay ni Moses. Hindi siya, di ba, Di ba 40 years sila naglalakbay sa Pinang? So, added din yun, 40 years. Sa 40? Naglakbay lang sa ilang, 40 years sila Oh. Wala paglabas nila, 40 years sila. Hindi na nga, kinamatayan na nga ni Moses Kaya nga, di pa rin 40 sa Ehipto, tapos 40 years sa wilderness, 80 lahat. May pa eh. Nung bata sa... Diba, yung 1 taon hanggang 40 taon Tumakas yun. nasa Egypt siya. Pagdating na 40 taon niya, tumakas na siya. Tumakas na siya. 40 years old yun. Ganun na naging kwenta ng buhay niya. Asawa siya doon. Sa Midian, landon sa Midian. Tapos, tinawag siya ng Lord, 80 years old na siya. Oo. Another 40 years naman yung ministry niya. 120. 120. Namatay siya. Oh. So, bakit din ba sinabi kung ilang taon namatay si Moses? Nandyan sa Bible. 120. Isipin mo kung aabot ka ng ganung edad, malakas ka. Ako dito ron ito. Ngayon, lahat ba na from Exodus chapter 1 hanggang sumunod na mga pinakahuling mga kapitulo ng Book of Exodus, si Moses ba lahat na sumulat nito? Si Moses ba lahat na sumulat? Hanggang chapter 40? Ang Exodus Bishop. Oo.
Saan dito yung account ng namatay siya? Last So, ano, sa 34 bishop. Ha? 34 ng Deuteronomy. 34? Deuteronomy yun. 34 sa Dito sa Exodus, meron siyang ano? Wala din siya. Wala naman sa Deuteronomy. Ito lang talaga sa Deuteronomy. Chapter 34. Yung account na namatay si Verse Moses. Chapter 34, verse 7. Pinakita rin doon na namatay siya, tapos Okay. nilibing siya, pero hindi nakita. Ilang kapitulo ang Deuteronomy? 34. 34 lang? 34? 34 lang po. 34 verse 7. Yung account na namatay siya. Namatay Tama? siya. Tama. Oh. Ngayon, yung Deuteronomy hanggang chapter 34 lang? Opo. Ay, anong talata? Hanggang ilang talata? Tingnan natin. Ang chapter 34 lang po. hanggang 12 lang. Hanggang verse 12 lang po. Hanggang verse 12 lang. Verse 12, Oo. Deuteronomy. Check natin. Chapter 34. 32, Song of Moses. 33, Blessing of Moses. Chapter 34, Death of Moses. Hanggang verse 7. Verse 7 po. Opo. Yung verse 7 po, Bishop, yung kung date ng ilang taon siya namatay. 120 taon gulang yung namatay. Pero yung kasi yung kanyang context niya, 5, 6, 7. Moses, sa gayon si Moses, lingkod ng Panginoon na namatay. Roon sa lupay ng mukha pa ang salita ng Panginoon. At kanya nilibing siya sa libis ng at kanya nilibing siya ang Diyos na naglibing. Libis ng lupain ng Moab na nasa tapat ng De et Peor. Ngunit sinumang tao hindi nakaalam ng libing na niyan ng tao na ito. At si Moses ay may 120 taong gulang. Ayan, Na siya mamatay at 120. ang kanyang mamatay hindi lumabog. So, malinaw na, 120 taon siya. Hindi humina, hindi lumabog mata. Sana dito tayo, no? Ayan, sarili tayo po. Malinaw ba mata? Oh, hindi lumabog Bishop. Marami kayo matanda na, hindi na siya Hindi lumago. yung nasa wilderness nga sila, yung panyapak nila, hindi basta sisita. Oo, pati damit na eh. Hindi basta naluma eh. So, meron Divine divine favor ang Panginoon sa kanila. Ibig No? sabihin eh, sa loob ng 4 taon, nag-set ng sapatos eh. Buo pa rin. Ang grabe. So, letter C. Manual natin para masagutan lahat. Redemption attempts. Attempts. Ito na. Gumalaw na. Napahinuhod din. Si Moses, di ba? Napilit lang. Meron palang ganun, ano? Napilit talaga. Napilitan, Attempts. Chapter 5 yun, hanggang chapter 11. Sabi nga, dito sa account ko na ito, mahaba-habang kapitulo, Moses came to Pharaoh and confronted him that he should let God's people go, but later refused. Yun Pumunta na ang Moses, Talaga nakipag-dialogue na kay Pharaoh. Pero anong tugon ni Pharaoh? Pharaoh refused, sa kanyang hinihiling. So, through God's power, Moses overpowered the magicians of Egypt and sent 10 plagues. So, yung 10 plagues na ito, each plague representing Egyptian gods. Egyptian gods. Tinapatan niya. Yung 10 plagues. Tinapatan niya. May purpose pa rin, So, ibig sabihin, Diyos-Diyosan din nila yung mga palaka, yung mga niknik. Kaya ang kalaban din mo sa 10 din. Yung priest ng unang Diyos, isa. Nakadipari yun. Yung 10 salot na yun, 10 salot. Ito pala, mga Diyos-Diyosan din ng mga Ehipto. So, anong purpose? Bakit yun ang mga plagues, Kuto? Diyos-Diyosan nila yung kuto? Hindi, Bishop. Hindi Yung mga palaka, Diyos-Diyosan nila yun? Hindi naman. Ang lang doon, Bishop, yung parang... Egyptian gods Egyptian gods daw yun Tinatapat lang. Hindi gods nila yun. Palaka? Oo. Mga Diyos-Diyosan nila yun. Each plague, bawat plague,
representing Egyptian gods. Bawat salot na 'yun. Kaya pala pinadala sa kanila eh. Oo. Ang purpose niyan, yung dating sinasamba ninyo o kinikilala ninyong Diyos, salot pala ito. Yes. Di ba? Para mabago yung mindset nila. Na hindi nila kumbaga sa sambahin o kilalanin o alayan man o ano mang ituring nila diyan. Ano pala ito? Mga salot pala ito. That is the purpose. So, to force Pharaoh to allow Israel to leave Egypt in spite of the Egyptian leaders' continuous refusal. Ang pinakahuli, yung panganay. Di ba? Mga panganay. Lahat ng panganay, Panganay na anak, na tao, panganay na mga hayop. Ito, Bishop, yung nila, yung mga Diyos nila, Horus, Falcon, Anubis, Jackal, Ra, or Re, Falcon, and Bull. Bastet, Cat, yung Cat, sa nila, Diyos nila. Tot, si Tot, pagpangalan na Tot, Ibis, and Baboon. Ano ang klase natin yung Baboon? Tapos, Sobek, Crocodile. Diyos sa nila crocodile. Sokmat, Lioness. Yung babaeng lion. Tapos Ator, Cow. Tunu, Ram. Set or Set. Hippopotamus. Hayop. Pero pati yung mga hayop, Diyos-Diyosan. Yun ang kailang yun ang kailang Diyos na sinasamba. Tapos meron siyang God of desert, storm, acid with animals. Meron pa sa mga iba pang maliliit na Diyos. Kung ito para mga pangunahing Diyos nila po. Yung guro. Pero bahagi yan. Yung 10 salot na yon. Yan ay sabi nga representing Egyptian gods. No. Okay. Letter D. The redemptive, ito na yung redemption, the redemptive. At last, nakalaya na rin sila. Di ba? The redemptive? Redemptive Act. Chapter 12 hanggang chapter 14. Yun yung overview, na pinag-usapan natin. Kapitulo 12 hanggang kapitulo 14. Meron na rin itong Passover, di ba? This section is the climax of the Old Testament. Israel's salvation through the blood. Di ba? Sabi, darating yung salot, iikot ang salot. Kaya ang advice sa kanila, yung mga bahay ninyo, pahiran ninyo ng dugo. Yung hamba, pintuan at saka bintana. Para pag dumaan ang salot, magpa-pass over. I will pass. Maglalagpas. Kumbaga sa di ba? Lalagpas. Oo. Kaya doon nagsimula ang celebration ng Passover. Di ba? Passover lamb. So, through God's power, nung sila'y dumaan doon sa Red Sea. Bishop, may din, may symbolism din yung kay Jesus Christ yung pagpapahid ng dugo sa mga amba. Kasi magpapahid ng dugo sa kaliwa, magpapahid ng dugo sa kanan, tutulo yun, diba? Magpapahid ng dugo dun dito sa taas. Haligi, parang ganun. Basta yung mismo. Tapos tutulo yun, dahil hindi na maunang pagkakagal, tutulo yun sa baba. Makita mo yung drawing ng cross doon. Kung saan yung magkabilang hamba ay may... Sa hamba ba tayo? Di ba kasi mismo pinto lang? Sa hamba. Sa hamba. Sa pinto. Actually, puro types of Christ ang mga nagiging mga ganap. Passover is a type of Christ. Kay Christ. Itong sinisimbolize yun. Typology yan. Sa salvation nila ng mga Hudyo. Okay, so yun ang climax,
Israel's salvation through the blood. The Exodus is the central event of the Old Testament, as the cross of Christ is to the New Testament. Yan tama yung sinabi ni Pastor, di ba? Sa Bagong Tipan naman, doon sa typology, the cross of Christ sa Bagong Tipan. And Mas pansinin mo, sa lahat ng salot, iniukla yung cross of Christ sa mga anak. Doon ka magiging buhay na anak ng Diyos. No? Kapag dumaan ka sa cross ni Cristo. Imagine mo kung wala itong Exodus, hindi mo masyadong bakit ganito ang ginawang salvation ng Christ? walang idea, no? Walang idea. Pero talagang planado. So, merong connectivity na tinatawag. Kaya may typology. So, yun na yung redemptive act, ano? And letter E, preservation in the wilderness. Preservation in the wilderness, chapter 15 hanggang chapter 18 ng Book of Exodus. At dito po sa preservation, sabi dito, Israel rejoiced from their deliverance. Talaga nagdiwang sila, no? Tuwa sila, nagalak sila. In spite of seeing God's deliverance and power. However, Israel grumbled to their temporary discomfort. Ito yung kanilang Pagdating sa Israel, sabi nga sa inyo kanina, andyan ang protection ni Lord sa wilderness di ba? Pag gabi, merong haliging apoy, pillar of fire. Pagka-araw, merong pillar of clouds, representing the very presence of God. Saka Bishop, yung nagbigay sa kanila ng yung lilim. Yun nga, lilim, di ba? Kasi sa gabi, sobrang lamig, merong may magpapainit sa kanila. Andyan yung Kaya lang, for them, ito ay yung discomfort sa kanila. Hindi nila nung sila nasa wilderness, hindi sila kampante o komportable. Hindi sila naging masaya doon sa ginagawa nila. Hindi na-enjoy, Hindi nila na-enjoy. Di ba habang tinitingnan mo sa yung pillar of clouds sa araw, dapat ma-enjoy mo magpasalamat ka kay Lord. Enjoy naman na Bishop Enjoy naman kayo Sadyang ang mga Israel, mga Israelites, murmuring talaga, diba? Wala silang ka-grateful, no? Wala silang kasiyahan. Wala silang talaga appreciation sa wala natin mapasa, hindi silang grateful doon Wala natin mapasa. Nagmumurmur sila. Nagreklamo sila, di ba? Kasi kung wala kang acceptance o hindi mo yung mga ginawa talaga, sila Bishop, yung para bang andyan na nga, nakita mo na. Hindi bukas sa mata nila. Oo. Parang sila parang tawag ko siya. Parang may pagdududa pa rin sila. Parang gano'n. Biro mo yung lumakat ka lang sa gitna sa dagat. Sa dagat, sobrang amaze na sa'yo. Di ba? Great miracle na yun Oo, miracle na yun. Di ba? Pero sila, Tapos nakita nila, nalunod yung mga sumahabol sa kanilang mga Ehipto. Kasi pasalamat ng Bishop. Mayaw nga sila Great sa Pero after that, yung umakyat na si Moises doon sa bundok, hindi kinausap, nagawa na naman sila ng mga default nila. Naiwan nga lang sandali, di ba? Sa chapter 20 ng Exodus, di ba? Kaya lang patay na si Moses. Kasi gano'n sila ang Bishop. Para bang si Moses na lang, para bang bilang leader lang, nawala na. Para bang wala na rin silang pag-aasa. Gano'n nila. 40 days din doon sa bundok, di ba? Nung binigay sa kanya yung tawag doon, Decalogue. Yung 10 Commandments. Kalikot siguro yan Sa sobrang panila doon, nahipitan sila ng Ehipto, nagtanim na sa puso nila yung mga anger. So wala na talaga, puro na lang reklamo. Yun nangyari sa kanila. Parang nag-trigger na lahat.
So, yun ang malungkot na katotohanan, ano, O sa kasi, kanilang, ano. kung sa panahon na natin ngayon, masaya na nga tayo kung ano yung Matigas talaga pinapakita ang ni ulo Lord nila. eh. Hudyo, matigas talaga ang ulo. Hindi nila alam, temporary discomfort lang yun. Yan ang problema. Siguro tinignan nila, eternal na ito. Mamatay na kami rito. Kamamatayan na namin ito. Parang gano'n, ano? Pero pinakita na lahat ni Lord ang kabutihan sa kanila. Oo. Pero ayaw pa rin nila sundin. Yan ang pinaka... Yun ang ano, yun. Kasi 4 na taon eh, no? Yung para rin sila sa pangako na dadalhin sila sa isang lugar na ano. Eh, nung nagkuhan pa lang sila. Yun, siya, yun ang inaasahan nila, yung bang yung lugar ng pulot at honey. Ano matagas na yung lakas diba? doon, no? Promised land eh. Oo. Tsaka Hotel Kingari. Ang problema, 40 days, tagal-tagal na init na. Eh, 40 days lang, ano? 40 days. days yun eh. Kung sinunod lang nila si Lord at hindi sila Hindi na ibig sabihin, Hindi si Moses, nung umakyat, 40 days, di ba? Nung iniwan Sa niya yung... bundok Sinai. Nung kaya gumawa na ng baka, ng ang golden itong mga tao. kaya nga ibig sabihin, ang pangako kasi ng ang pinangako kasi na milk and honey, dadalhin sila. Oo. Pumasa sila ron eh. So, Sila lumayan na sila. Okay, lumayan tayo. Habang naglalakbay ng 40 days, ibig sabihin, naiinip. nainip na. Asan pa yung, Oo. walang direksyon, paikot-ikot tayo dito. Di ba doon tayo galing kahapon isang tao? Siguro makita na. Ito, tinandaan na natin ito. Makita na. Di ba doon tayo galing sa kabila? Ito na naman tayo. Kasi kung sa iba ng pwesto, kaya lang, para bang, ito, Eh, di ba sabi 11 days lang to 12 days ang ang travel from Ang tanong gano'n from Egypt to promised land. Days lang eh. 3 to 4 lang ang pinakamapat doon. Oo. 40 years, no? 40 years. bilang parusa na, magpunta ng 40 years. Pwede. Kaya doon sa 40 years na, parang mainit na sila. Mula doon sa pag-alis nila sa Egypt hanggang sa pagtawid nila Promised sa land dapat, Red oh. Sea Let's see. hanggang sa Promised Land. Kanaan yun eh, nandun ka. Oo. 11 days lang po. Dapat 11 days. Sa ilang lang sila Dapat paglabas makaapat lang. Paglabas niya dapat, dapat sila, ang kanilang paglalakbay 11 days lang. Plus, mamayos mo pa yung sa pangatlong araw, mag-aali nga sila dapat eh. Oo. Diba? 4 days lang yung dapat yung doon sa desierto sila. Hanggang magpalatapot ng ilang dahil sa kapitasan. So, sabi nga, in spite of seeing God's deliverance and God's power, in spite, kita nila yun ng mga mata nila yun Oo naman. Kung gaano Hindi talaga na- matindi hindi yung Diyos Hindi nila lang pagkain mula sa langit. Oo. O yung Di na ba pinabagsak ni Lord, di ba? Yung mga mana. Mana. Pati yung pugo, no? Gusto namin ng karne Moses. Sige, bukas din ng pugo. Ayun po, no? Pugo, araw-araw may pugo sila. Kaya nga, So, sabi ni Lord, nagsawa. ako na bahala sa inyo eh. Ayun nga, Israel grumbled to their temporary discomfort. So, but in spite ng kanilang mga murmuring, di ba? Yung kanilang mga kareklamuhan na yan, God is gracious that He still gives provision for His murmuring chosen people. Very gracious ang Panginoon, Kahit na, pero napupuno din siya, di ba? Kasi nga, Pinaparusahan niya rin yung mga... Kaya kasi 40 araw na napuno si Lord eh. May kinain ng lupa dyan eh. Napuno din. So kung i-reflect mo yan ngayon sa kasalukuyang Israel, kasalukuyang mga Hudyo, totoo talaga na itong account na ito ng ugali ng mga Hudyo na nakapanim sa kasaysayan at sa Biblia ay totoo talaga dahil nasaksihan natin ngayon kung gaano katitigas talaga ang ulo nitong mga Hudyo na to. Kasi yung ngayon pa lang gusto nilang itayo ang third temple na bagamat may mga nasusulat na yung pagtatayo na yun ay mag-aadya ng Antikristo. At describe nila kung ano ang gagawin ng Antikristo. Magbibigay ng kapayapaan, mag-unite sa lahat na yun, yung description ng Antichrist. Pero bagamat ganon, pinipilit pa rin nila na yun ang magiging Mesias nila.
Bagamat nasusulat na ganun. Ganun katitigas Kasi ang ang ano kasi dito ganito. Tapos sa kabila ng lahat ng yun, na nandiyan yan, nasusulat na yan at nababasa naman nila yan pagkamat sila naniniwala, ipinipilit pa rin nilang itayo ang third temple at pinipilit pa rin nilang ibalik yung old covenant system bagamat yan ay matagal nang natapos na maski 2,000 years na yung laho, pilit pa rin nila ibalik. Ganun sila ka-stubborn. No, hanggang ngayon. Pero bagamat ganun sila ka-stubborn, ganun pa rin ka-gracious si God sa kanila. Binibigyan pa rin sila ng wisdom and power and anong tawag dito, yung nananalo sila sa lahat ng mga giyera nila. Hanggang ngayon, ganun pinapakita ni Lord yung favor talaga ni Lord. Yung favor lang sa kanila. Yung malakas sa ulo nila. Oo, kasi nga, di ba, may pangako nga sa kanila eh. Ang problema lang kasi sa mga Hudyo, maliban sa mga Hudyong naniniwala kay Christ, hindi kasi naniniwala doon sa New Testament, kaya natorangalan sila eh. Kaya nga, yun nga ang point ko doon. Pero sila mga Hudyo, sila naniniwala, matigas sa ulo nila, yung sila grace mga and Hudyo, favor of God. naniniwala sa Torah, sila yung sasabi na itatayo ang third temple eh. Si Moses lang yung pinakapangunahing propeta nila eh. Mas sikat pa si Moses para sa atin, alam kaysa kay natin Christ. kasi meron sa Dinrapisin na parang may sa New Testament na meron third temple. Parang gano'n. Pero para sa kanila, hindi na pinaniniwala yung New Testament eh. Plus sa kanila yun. Sa kanila, bilang Hudyo, wala rin tempo natin, ibalik natin to. Ano na lang. Kasi kung wala silang grace ni Lord talaga na gano'n, imagine mo, kaliit na bansa nila. Oo, pinagtutulong-tulungan, ano? Mas maliit pa sila sa Cebu. Pero, napan yung Iran, di ba? Nadali nila yung Iran. Inismol sila ng Iran, pero hindi nila Para sinakiyatas na yung Japan. Maliit pa sa Japan. Maliit pa sa Maliit Japan. Sa Japan. Napakaliit. Saka pinaka sila matatalino yung mga Israelites. Google Sila mo yung lahat landmass gumawa ng mga Israel, landmass ng Cebu. Ano, depends ko lang. Kita mo kung paano finavor ni Lord sila. Magkamukha pa sila ng Cebu. Okay, letter F. Spiritual redemption. Merong preservation in the wilderness. At yung pinakahuli, spiritual redemption, chapter 19 hanggang chapter 40. At dito po, sa kabuuan nito, the Decalogue and the Tabernacle constitutes this section. So, unang-una yung Decalogue nga, no? Tapos yung Tabernacle. Andiyan na, yung itinayo, ipinatayo, pinagawa. Yung Tabernacle, di ba? So, meron siyang outer court, di ba? Merong holy place at merong holy of holies. Ito pong tabernacle na ito. Sa ano na yan. Ito lahat yan, pati tabernacle. Typology yan ni Christ. No? Yung mga nandiyan dyan. So, though God had revealed this much to Israel, but they will still try to look for another God that resulted almost to their destruction. Diba? They were trying to look for another God. Diba? Anong ginawa nila? Nung umakit nga si Moses, gumawa sila ng golden cow. Golden calf. Ano yun? Ano yung golden calf? Yung batang baka siya din siya, pero baka pa na baka. Kalpang tawag ko yung akong baka. Batang baka. Batang baka. So, yun, gumawa sila. Tapos nagpiesta na sila. Nag-celebrate sila. Ano nung bumaba si Moises? Bishop, ano yun? Sipin mo yung gintong ginamit na solid gold. Diba? Solid, pure gold na. Pure gold, hindi. Pure gold, solid gold yung ginawa na yun. Oo, guyang baka. Sipin mo. Pero pinatay sila ng Panginoon, ha? Nakita mo sa Kaya yung golden, kung yung golden kakahanapin na wala na. Ato ka na na-interno yung kasama nila. Kinainan yun. Hindi kaya kasama sa lumubog na ano. Kasama isip sa lumubog yun. Di ba? Kasi nahati ang lupa di ba? Kasama sa lumubog. Kinain sila ng lupa doon Eh, lang kainin sila mga 10 feet. Hanggang 15 feet ang lalim. Tapos magsasaraw doon. Di ba? So, God
who is so gracious and merciful, forgave them. No? Though God had revealed this much to Israel, but they still try to look for another God that resulted almost to their destruction. No. Pero every time na sila po'y magbabalik loob sa Panginoon, Ulit-ulit. diba? Yung natitira, no? Kasi nauubos talaga, mabuwasan talaga eh. Hanggang 2 na nga lang natira eh. Oo, siya lang. Kasi si Moses nadamay na nga eh, di ba? Hindi siya nakarating sa lumang pangako eh. Caleb lang at saka si Joshua natira eh. Ano na lang? Oo. Pero ganyan, merciful ang Panginoon, papatawad, pero meron pa rin ano. So they renewed the covenant and built the tabernacle, the place where God's glory dwells. After nun, ano? So, nasa impyerno na yung mga yung mga nag-disobey, yung mga nalulod, sa impyerno na yun. Eh, paano, di ba, nung nagalit si Moses, inihagis niya yung hawak-hawak niyang, Ten Commandments. Gumawa rin bago siya. Kasama yung sa nalubog sa lupa. Oh, yun ang inano niya, kaya... Inagis niya, di ba? Di, Sama yung bishop. Kasi sa kanila inihagis yun, dumiso sa mga tao namin. Oo. Na mga Sumain. Nasasayawan. Nagsasayawan sila. Kaya nga eh. Kaya nga, anong nangyari nun, ang katwiran nila, they were worshiping God through images. Nalangit kaya yun sila. Di ba? Di ba marami mga ganun, Kasi no? di siya pa nakasanayan ba Nakasanayan pa sa Egypt. sa Egypt. Nakuha nila yung ng Egypt. Nagsasabi ng mga gods doon eh. Di no? mo, ang naniniwala sa Diyos doon, si Jacob lang, Israel, yung 12. Namatay lahat yun eh. Namatay lahat yun ng eh. kaugalian. 400 years silang alipin, then Moses, lumitaw si Moses. Kaya nga, so... So kaya yung ugali at saka yung pagsama sa Diyos ng mga Hudyo, ang Egyptian, na ipasa sa kanila. Okay, so conclusion. The book of Exodus is a connecting link between the origin of the people in God's promise to Abraham. No? Connected link, connecting link sa pagitan daw po ng pasimula ng mga tao at sa pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis chapter 12 verse 2 nung tinawag ng Panginoon si Abraham, and the beginning of the theocratic kingdom. Theocracy. Kasi sinabi theocracy, anong klaseng kingdom ito? Theocratic kingdom. Theocracy. Diyos ang nagmamando. God's rulership. God's rulership, theocracy. Diba? O leadership, So, yun po yung, Democratic. Iba yung democratic kingdom. Magkakaiba ng mga liderato, may parliamentary, merong, yan. Yung nga, democratic. Democratic tayo, Ating government democratic. Ay, sa kanila, anong gusto nilang mangyari sa leadership nila? Nung maglagay sila ng hari. Ayaw nilang theocratic, no? Theocratic. Gusto nila, ang tawag sa ng hari? Parang theocratic pa rin siya, pero human, parang human democratic. Democrat, parang Hindi rin democratic kasi... Hindi naman, ibang democratic. Ang tawag Yung democratic, yung tao magboboto. Samantalang dito si sa pagiging hari naman, kung gusto maagaw ang kapangyarihan, magrebelde ka. Sa anumang paraan. Nung naging yung prinsipe, gusto niyang maging hari, di patayin niya iba niyang... Kasi after Moses, di ba, naging leadership nila, judges. Di ba? Judges, mga hukom na yung mga pinuno nila, di ba? Hindi bishop, mga general. Mga general lang. Sila consultation lang sila. After Moses? After Moses, mga judges bishop, mga judges nga di ba? Oo, kaya they did what was right in their own eyes yung inakala nila. After ng judges, yun na, pumulit na si propeta muna sila tapos ayun na si Saul, unang hari ng Israel. Diba? So, in the beginning of the theocratic kingdom under the leadership of Moses,
Israel was miraculously redeemed from slavery so that they might become a holy nation. Yan. So, ayan. Meron na kayong overview. Malinaw na yung ano ka. Parang Genesis, may overview na tayo sa Genesis. Ito, overview ng ano. Ang pinaka keyword, redemption. Diba? Yeah. Pagtutubos. Diba? At tinabigyan ko ng mga ano kanina. Okay. Parang tayo rin, ano. Kailangan natin ng tayo nakaranas ng tinatawag na redemption, pangkalahatan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, next week pag-usapan natin the book of Leviticus. Okay, that's all. Thank you po for your time. Let's pray. Ayun ba? Ayun ang ulit. Tayo manalangin. Palista ko na dito yung Webes at Sabado at ang Lunes. Oo. Palista ko na dito. Check ID tan. Kakaroon tayo ng Pakit mo. ID. Pray mo na. Tayo manalangin. Jonathan uli. Prayer. Yung isa. Tan. Ayaw ko man lang. Yes, Panginoon. Unang sabi ko ay muling malapit ka na nagpapasalamat ka. Unang salamat sa mga salitang natutunan namin sa amin. Yes, Lord. Nawa ito ay aming madala sa aming mga congregation, sa aming mga magtuturuan pang ibang tao kayo. Ngayon ikaw nga po patuloy na mamuna sa buhay ng Bishop ko sa patuloy mo siyang ginagamit upang aming turuan kayo. Yes. Thank you for sa kanyang buhay pa lang. Ganon din yung tulay sa nagkita naman. Patuloy mo nga po sa pagpapala sa iglesia nito. Thank you for niya sa oras na ito sa araw ng tapay ng